Hello, magandang gabi walking listeners. Welcome back, nandito na tayo sa ating 26th episode ng I Walk You Listen. Samahan niyo ulit ako ngayong gabi habang naglalakad tayo sa tahimik na kalsada ng lungsod. Masarap magpahangin at makinig ng kwento, lalo na kapag medyo mabigat ang hatid ng istorya. Tonight, ipaparinig ko sa inyo ang isang Reddit story na pinamagatang Pautang Revenge. Ipinagkanulo ako ng ninang ko sa utang, kaya pinuntahan ko ang boss niya. Hold up guys, napapost talaga ako habang nagsuscroll sa Reddit kasi sobra talagang ma-red flag tong nabasa ko. Imagine, kapamilya o kakilala mo na nga, sila pa yung gagaawa ng paraan para mabagsak ka ng ganun-ganun na lang? I-set up natin ang context. Si OP, simple lang ang buhay at nagtatrabaho ng maayos para makapag-ipon. Kaso pumasok ang pandemic era at pumasok din sa eksena ang ninang niya sa binyag. Itong si Ninang, low-key nagpaawa effect kasi gipit na gipit daw pamilya nila at pambayad sa kuryente at tuition. Dahil respeto at pagmamahal bilang inaanak, nagpahiram si OP ng 100,000. Matinding halaga yon. Walang pirmahan, tiwala lang kasi nga Ninang. Ang usapan, babayaran daw within 2 months kapag nakuha na yung pondo sa business niya. Fast forward matapos ang 2 buwan, biglang na-ghost si OP. Blocked sa Facebook, inaccessible ang phone line, at pag pumupunta sa bahay, palaging wala daw si Ninang. Dito na pumasok yung matinding drama at plot twist. Guys, nalaman na lang ni OP mula sa isang kamag-anak na hindi naman pala gipit si Ninang. Sa katunayan, ginamit lang pala yung pera para mag-out of town kasama ang mga kumare at bumili ng mamahaling bags para sa aesthetic image niya sa social media. To make matters worse, nung sinusubukan siyang singilin ng nanay ni OP, ipinagkalat pa ni Ninang sa buong angkan na abusado daw si OP at nanggigipit ng matatanda. Nabaliktad pa yung biktima, kaya grabe yung sama ng loob ni OP. Pero hindi nagpaapi si OP. Nalaman niya kung saan nagtatrabaho ang ninang niya, isang kilalang accounting firm kung saan manager pa man din ito. Lunes ng umaga, sumugod si OP sa office nila. Hindi siya nag-amok o nagmura, dumiretso siya sa HR at sa general manager. Hiningi niya ang tulong ng kumpanya para makontak si Ninang ukol sa financial fraud at panloloko, dala-dala ang mga nakuhang screenshots ng usapan at bangko. Nung ipinatawag si Ninang sa conference room, biglang namutla ang mukha nito. Hindi niya inakala na dadalhin ni OP ang resibo sa mismong pinagkakakitaan niya. Ang resulta? Dahil sa strict code of ethics ng kumpanya at sa kahihiyang na idulot nito, binigyan si Ninang ng ultimatum. Bayaran ang buong utang sa loob ng 24 oras o ma-terminate sa trabaho ng walang severance pay. Kinabukasan din, nakuha ni OP ang buong 100,000 kasama pa ang formal na written apology mula sa ninang niya. Justice was completely served at natutunan ng lahat na hindi pwedeng abusuhin ang kabaitan ng ibang tao nang walang kapalit na karma. Sa tingin nyo guys, deserve ba ng ninang niya yung ginawa ni OP o medyo sobra yung pagpunta sa opisina? I-drop nyo ang saloobin nyo sa comment section at huwag kalimutang mag-like at follow para sa susunod nating lakad. Mag-ingat kayo sa pag-uwi at kita-kits ulit tayo sa susunod na lakaran